Please be seated. By the way, before ko magsugod ato sang i-recognize ato ang bisita karong adlaw, first time niya karon si Sister Kate, palapakan nato siya. Si Ate Bot sa diri karon para sa diri kapit sa may kalderuhan nagpuyo no sa ibabaw lang. Okay, salamat kayo sa pag-anhi. Salamat kayo, welcome ka kanunay din Ate Kate, no? Okay, salamat yung kaayo. And of course, si Giovanni napod sa diri, third time na niya karon, UP student siya. Kaya sa UP, second year college na, din lang siya nag-dorm sa Gawas. Dili sa Hariol, no? Hariol Dormitory. Salamat yung kaayo, Job. Kanunay mong welcome diri sa mong church. Huwag mo na susurya mi ni Ate Kate, kanina kanya mong atong church, wala to gipanganlan, gibutangan o Baptist Church. Kaya para dili kayo emphasize ato ang denomination because we know ang atong church nato para man sa tanan. Amen ba? Kaya si Jesus para mampud siya sa tanan. Now, I'm so excited to share with you kani ato ang new theme series for this month of September. And then nakatutok yun para sa tanang pamilya. Alright? Nga, I believe in my heart nga kung ato lang yun paminaw mag-ayo, uli ta nga puno sa panalangin kay Ginoo gyud mag-asturya o mag-ministeryo sa matag usa kanato. Now, we have a new themes series for this month entitled The Culture of Blessing, Kultura sa Panalangin and Grace or Special Favor of God in the Family. Alright? Muna to ang new theme series for this month. And then ato ang topic number 1 karong buntaga entitled Our Family's Assurance of God's Blessing and Grace or a Special Favor. Tungod kay kita, ikaw ug ako atong pamilya na naman diha kang Kristo. Amen? Hallelujah. So natay assurance sa panalangin ug sa special favor sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, let's define first the word blessing para ato ana masabtan. The word blessing, according to the dictionary, is the act or words of one that blesses. So, mga statements, words sa usa ka tawo nga nagabless siya or a thing conducive to happiness or welfare para sa kalipay o sa kaayuhan sa usa ka tawo o sa tanan, no? Pinagi sa form, pinagi sa words and statements. But of course, no, that's the definition of the dictionary. Pero matuta sa original Hebrew Bible, alright? Kung saan asa nato na gikan or ang etymology sa word na blessing. But in the original Hebrew Bible, there are several words that are usually translated as blessing or bless. One of which is the word barak. So when you say bless, ang Hebrew is barak. Can you say the word barak? So muna bless and then blessing, baraka. Okay, baraka, which means to praise, to congratulate, alright, to declare good things. So you see that, to declare good things in a form of words and statements. Nga naman, because there is power in words, especially if they are from God. Kaya from God who is powerful in truth to His words. Na-power ang words. Do you believe that? Na-power ato ang words. So muna nga, so ang blessing means mag-declare kag mga maayong mga butang sa usa ka tawo, sa matag membro sa atong pamilya, sa atong mga anak in a form of words and statements. Ang kabaliktaran anong word na blessing or baraka sa Hebrew kay cursing. Yan, kanang cursing, kasagutan na form of words and statements yapon, pero dili maayo nga mga pinulungan, dili maayo nga mga words and statements ang atong ginasulti towards others. Alright? Pero dili ta ana. Ang atong ginatun-an karon kaning blessing nga word. Alright? Unya mo pa na gisugo sa to sa Ginoo nga mo bless pud ta. Nya kita natay assurance ana nga blessing tungod kay naa na ta diha kang Kristo. Amen? Hallelujah. And this declaration of blessing, supay ang kanang dito sa Pikas Live, kaning klase sa blessing mo resulta siya og kalipay, happiness, kalipay, welfare, kaayuhan, satisfaction, katagbawan, and material and spiritual blessing. So nga naka-importante ang mo bless ta ba? Kaya naman siya resulta nga kaayuhan, ay resulta nga maayo sa atong gina-bless. Amen ba? Compare nato anang nagapanunglo ta. O example sa mga pagpanunglo, mag-antos jud ka, maglisod-lisod jud ka, dili magmaayo imong kinabuhi nya na may gahom may atong mga pulong. Muna matingala ka usay kining ato ang mga ginasulti sa atong mga anak, sa atong mga apo, matingala ka nagakahitabo sa nang kinabuhi because there is power in words. Ano na power in words? Because we are now in Christ Jesus. Amen ba?
Sa nato anang masabtan. So we have to be very careful sa itong mga words. Muna usahay, paminaw maayo, kita as parents, ako, masuko man tanong. Okay, simple, na yung mga usahay, madisiplina ta sa itong mga anak. Pero mag-refrain ta in speaking words or cursing words and statements nga dili maayo. Di palo? Muna usahay, ang gitudlo sa Biblia, muna usahay atong ang gitudlo, kuan, di ba? Palo sa Proverbs. Nga dili na makamatay nila. Ingon sa Biblia. Pero kanang musulti tag dili maayo sila, nagkahitabo silang kinabuhi. Ang tawag na cursing, pero dili tana. Di palo? Sana ato anang masabtan. Kaya nga naman, naay resulta nga kaayuhan, maayo, basta mo declare tag mga maayong mga butang ngadto sa ato ang katawhan, ato mga anak, sa ato ang mga kaigsuunan dinhi. Sana ato na masabtan. Alright? And this declaration of blessing from God was first occurred. Nahitabo ni during the time of creation. Asa man nagsugod ang kining nang ma-bless, Pastor? Nagsugod siya sa time of creation when God blessed all the animals and human beings. So ang unang gi-bless sa Ginoo mga hayop o mga tao, okay? So that they can produce offspring of their own. Meaning sa offspring, makaanak sila, makasanay sila, managhan sila. Meaning, gi-bless na from the very beginning ang tanan. In fact, wala pa tamatawo na anay declaration of blessing ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Pinaagi kang Adam o kang Eve, kay sila may gihikanan sa tanang tao sa kalibutan. Remember? Sa time of creation, si Adam o Eve man atong gihikanan. Dito palang daan, gi-bless na sila sa Ginoo, sinugdanan pa. Sa pinakasugod palang daan, nanay declaration of blessing ang Ginoo sa atong tanan. Genesis chapter 1 verse 21 to 22. So God created Nadia. So God created great sea creatures and every living thing that is curious. You see, mulangoy yung paspas and swarms mo occupy in the water, and every sort of bird and each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. Ang sumpay, that it was good. Kunya, pagkahuman, verse 22, then God blessed them. You see that the word? When God blessed, then God verakta them, saying, be fruitful and multiply. So dito pa lang daan sa sinugdanan sa creation time, gi-bless na sila sa Ginoo. Alright? Be fruitful and multiply. Let the fish fill the seas and let the birds multiply on the earth. And then, in verse 26 to 28, then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign. Okay, klaro kayo din ha. Nya, kung imo tanawon, they will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground, that move faster. So verse 27, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Now, if you look at the original language of the image of God, gikan siya sa Hebrew word na Shelem Elohim. Can you say the word Shelem Elohim? Shelem Elohim, which means made to represent God. So you are made to represent God. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah! Nga na ito ang katungdanan din sa kalibutan. We are made to represent God. We are Shelem Elohim. Hallelujah! And in theology, ang tawag na Imago Dei, which symbolizes the relationship of God and man. You are Imago Dei. We are Imago Dei. But pasabot na tayo relasyon sa atong Ginoo nga nag-create sa tuwa. That's how important you are. Kung nasabtan lang yun nimo ang imong kaugalingon mga igsoon. In verse 28, same declaration of blessing. Then God blessed them and said, same declaration kaganina, right? You follow? Same declaration of blessing, be fruitful and multiply. Pero of course, tarong na to apply kay na po iban nga be fruitful and multiply, magpadaghan yung tag-anak, masiwat tayo kabuhi. Di po to mao. Pero another translation na be multiply and subdue or control it. Ug gikan ang word na family planning. Of course, atong time po karon, kung maglisod po tag buhi, di po ta mapasanay o daghan kay mayo unya di na to mapakaon na to mga anak, di po na sa tama nga pamaagi. Di follow? Hello. Kinahanglan control po ta, napoy kaalam, napoy wisdom. Di follow? But of course, ang pagsulti sa Ginoo, be fruitful and multiply, that's part of the blessing nga gi-intend niya alang sa ato ang tanan. Pero wa siya mag-ingon nga, hala, pag saan nagdaghag maayo, unya, mo resulta o mapasagdan ang mga bata, mapasmuhan, di ka eskwela, kaya na po ba karapatan ang mga bata.
labi na ang makaeskwela sila ko. Kung magtuon kag mga rights sa mga kabataan, daghan na sila katungod, mga 9 kabuok, if I'm not mistaken, no? Na sila according sa atong balaod, ay sa diha ang paeskwelahon sila. Ikaduha, pakaunon sila. O, ikatulo, panggaon ug mahalon sila. Ya kinadaghan ang mga i-provide sa ila, alright? So importante pud kay na. Pero sabta nato nga sukad sa una gi-bless ni kita sa Ginoo. Amen ba? Sukad sa una na declaration of blessing ang Ginoo sa matag usa kanato. Alright? And then ang sumpay, fill the earth and govern it. Reign, meaning we are created to lead and to rule. No wonder ay mo katingala nga natay capacity to lead because that's how God created us. We have the capacity to lead and to rule. Di ba? Remember? Di ba natay capacity nga mo lead ta, mo reign sa kinabuhi, mas sobra pa, mas better pa ta kaysa sa mga hayop. Kaya nga naman, that's how God created us. Over the fish in the sea, in the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. So very clear that the purpose of human beings, kitang tanan, ikaw o ako, from the very beginning is not to be manipulated. Di ba palo? Is not to be manipulated, not to be oppressed by anyone, kanang daog-daogon lang kay kung mo tanawon, we are created to reign, to govern, nga gidaog-daog na inuong ka. Di palo? Are you following? So, klaro yun na nga, wata gihimo sa Ginoo to be oppressed by anyone, by any circumstances, by any maladies or adversities sa kinabuhi. That is why, do not allow any person to disrespect you, to manipulate you, to oppress you. Amen ba? Because in the first place, you are created to govern and to reign in life. Amen ba? Sana ato na masabtan. Muna ingon sa uban, manganad mo ganing uban o atong tugutan. Dili gyud nato na i-allow. Ayaw i-allow ang mga tao nga mo disrespect sa imuha, and do not allow even your worries, imo mga concerns, imo mga kabalaka, your fears, your struggles, your discouragement, your frustrations, and even your past mistake to disrespect, to manipulate, and to oppress you. Because as bunako for emphasis, on the first place, God made us for something special and something honorable, and that is number 1, to reign in life. Life. God made us for something, especially something honorable. That is to number 1, what? To reign or to lead in life. Mo na purpose nimo. Now, sa pa, second, to represent God to the world. Kay we are imago Dei. We are, sa ganito, Shelem Elohim, to represent God. We are made to represent God. Sa atong trabaho, sa inyong school, sa mga estudyante nga nadiri, and wherever we go, asamanta dalhon sa Ginoo atong i-represent ang Ginoo. Amen ba? Kana ato ana masabtan. And that's why we have to be sa grasya sa Ginoo. Of course, anang atong pag-represent sa Ginoo sa grasya po na niya. Kay kung ato ang kaugaliw paningkamot lang, pagdi siya matag-represent sa Ginoo po, tao ra gud ta, kinsa ra ta. Amen? Pero of course, sa grasya sa Ginoo. Now, ang pangutana, are you willing to stand by your purpose and to represent God to the world? It's a commitment. You follow? Are you listening? Mga estudyante nga na diri, are you willing to stand by your purpose and to represent God sa inyong eskwelahan? Mga students, say amen. Diba? Pinagi sa to sa inyong performance. Pinagi sa inyong pagkinabuhi dito sa eskwelahan, samtang eskwela mo. Importante na siya because you are created to represent Him. You are imago Dei, you are Chilim Elohim. So, bisag asa ta manarbaho. Sa ato ang mga nagatrabaho din, trabahante, ako nagatudlo man ta, makita tas kadaghanan, and that's why sa grasya sa Ginoo ginapakita pud nato nga lahi ng mga teacher nga naanay Ginoo silang kinabuhi, lahi pud tong teacher nga wala. Amen ba? No, sa grasya sa Ginoo kay makita nila ang mga tao, mga teacher nga way Ginoo, grabe ka terror, grabe ka, di ba? Kung pwede pa lang lagi balikason mga estudyante, balikason ba? Pero kita lahi ta kay naman tay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Nya isa pa, bawal po na sa school pod nga naman balikas ng mga estudyante, bawal na siya. Nya bawal po na sa Teachers Code of Ethics. Pero pakita gyud nato ang kalainan. So mga teachers nga makadungog, makita nini nga video, kung kita nanatadya kang Kristo, ipakita gyud nato, we have to make a difference. Na makita, ma-differentiate sa atong mga students nga we are different because we are now in Christ Jesus. Sana ato anang masabtan. Nailhan mo po na sa mga bata kung paano ta makihalubilo po sa ilaha. Alright?
Sana ato anang masabtan. Pakisulti sa imong katapad, His grace is sufficient as we represent Him to the world. Okay? His grace is sufficient. Pakisulti sa imong katapad, His grace is sufficient as we represent Him to the world. Hallelujah. Palapakan nato ang Ginoo. Ang grasya sa Ginoo sufficiente sa dihang ato siyang i-represent niya. Deserving po ng Ginoo i-represent nga to sa kalibutan o sa uban. Deserving ba? Deserving kayo. Dili magani mo maulaw mo represent sa inyong uyab nga halang kay naong. Joke lang dito. Just kidding. Di mo maulaw mo represent sa inyong uyab nga dili kayo gwapo. Oh, inyo gani panghambog gani mo niya kung this is my ana yun ang mga batan-on karon. Di ba? Panghambog yun. Now, how much more ang Ginoo nga never nagkulang sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkabuutan, pagkahigugmaon, pagkamapasayloon, o pagka-gracious sa atong kasutag-sa kakinabuhi. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Sana ato ano masabtan. Never nagkulang. Na may kanta na, di ba? Nga wala yun nagkulang ang Ginoo. Tinuod man yun. Sukad sa una, sukad sa atong pagkatawo nato hangtod karon, pila na atong mga pangidaron, pila na ta katuig nag-exist sa kalibutan, never gyud again no nagkulang ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. Amen. Never nagkulang sa iyang pagkabuutan ng Dios atong kinabuhi. Amen ba? Never nagkulang sa iyang pagkamahigugmaon, pagkamapasayloon. For how many times na nasipyat sa tubangan sa Ginoo, sa tubangan sa mga tawo. Many times na nagpagahit sa itong mga ulo, what na naminaw mga tambag, even sa Ginoo, usahay, pero still, nakabarog ta siyang atubangan, kay so gracious kay siya. Amen ba? Amen. Sana ito na masabtan. Grasya, tungod sa grasya sa Ginoo. Walay bisan isa sa ato diri nga nakabarog sa iyang atubangan, nga kana bang tungod sa atong pagkamaayo, no? Wala yun. Batungod sa iyang dakong grasya sa atong kinabuhi, kanunay matag-adlaw ta makabarog siyang atubangan, makaduol siyang presensya. Amen ba? Tungod kay Jesus. Salamat dito kay Jesus because of His finished work. Palakpakan nato si Jesus. Kanang gusto nga palakpak para sa iya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siyang finished work. Tungod sa finished work of Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, tetelestai, which means complete and final. Ngunang close tas Ginoo ron. Pansinon tas Ginoo karon pag muampo ta, mudunggon tas Ginoo. Amen ba? Because of Jesus and because we are now one with Jesus and we are now in Christ Jesus. Amen ba? Kana ato na masabtan. Now, in relation to the family, God blessed also Abraham. Alright? Of course, nasgutan nato si Adam o si Eve in the Garden of Eden. So, katsaka una, na declaration of blessing. And then, si Abraham po, gi-bless po just Ginoo and his descendants or kaliwat. Makita na sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Although many times sa nato ni natagaag pagtaga dinhi, pero ato lang i-review sa makadyot kay para makita nato asa man nagsugod ng word na blessing. Ato ginatan-aw ba ang sinugdanan. Alright? And then in relation to the family, ang Ginoo nagsaad po kang Abraham o sa descendants, He promised to bless Abraham to make his name great, and through him He will bless all the families of the earth. Oh, you see that? Pinaagi kang Abraham, the Lord will bless all the families of the earth. Alright? And then the blessings are plainly associated with happiness, kalipay, welfare, kaayuhan, satisfaction, material and spiritual blessings for both for Abraham and his descendants or children. Now, paminaw, including us today, mga Gentile believers, kita as church, because church is not the building, but the group of believers of Jesus Christ. Alright? Kita nga mga Gentile believers. Gentile means, kay di man ta mga Hudyo. Now, naapil ta sa panalangin, naapil ta sa saad sa Ginoo kay Abraham, not of, even though by blood, we are not Jews and children of Abraham, but because of Jesus, that's why nakaapil ta sa saad sa Ginoo kay Abraham, o pwede na ito nang i-claim karon because of Jesus. Di ba palo? Because of Jesus. Taon-taon, basahon na ito ni mga nakasulat sa Galatians chapter 3, para ato pag yun ang masabtan. Nganong, dili man ta, mga hintel man ta, pastor, nga anong naapil man ta sa panalangin sa Ginoo kay Abraham, sa mga saad sa Ginoo kay Abraham, nga mga Gentiles, man ta, di man ta mga Hudyo, by blood, di man nato na siya kaliwat. Ato na tanawon, unya, taon-taon, basahon na ito na ang Galatians chapter 3. Okay, Galatians chapter 3, verse 23 to 29, sa Ginoo niya, before the way of faith in Christ was available to us,
we were placed under guard by the law. Ako nag-appeal ang verse 23 para makita po nato ang difference between law and grace. Alright? Many times ato nag-series diri, pero importante matungkad yun nato maayo, kay dagan na pong naglibog niini, kung asa na bagay taro nagbarog. Nga klaro, many times nato nag-emphasize diri, gawa na ta nagbarog sa balaod, nagbarog na ta sa grasya tungod kay Kristo. Amen ba? Alright? So verse 23, klaro diya ha, tabtag maayo. We were kept in protective custody, so to speak, until the way faith was revealed. Now, let me put it another way. Ingon si Apostol Pablo, the law was our guardian. Listen to this. Look at this. The law was our guardian. Sino ang guardian? Ato ang nagabantay, di ba? Ko sa other translation kay caretaker, schoolmaster, warden. Okay, naman na dire. Okay, you say guardian, schoolmaster, caretaker, warden, or tigbantay, mas prisuhan. Okay, tigbantay na to. Now, basa na ito usap. The law, the Mosaic law ha, the Mosaic law and its requirements and demands, penalties, mo nang ginamin. The law was our guardian, our schoolmaster, our caretaker, our warden, until Christ. Until Christ. Oh, you see that? So we have to understand this. Kaniadto wa pa si Kristo niabot under ta sa pag ang ato ang guardian mo ang balaod, ang Mosaic law. Until Christ came, it protected us until we could be made right with God. Kaya wala kayo mahibong tama sa tubangan sa Ginoo apart from Jesus. Kung ang imong sundon ang balaod, kay na may requirements ang balaod. Sige nito, requirements sa balaod, perfect holiness, perfect obedience to the Mosaic law, to the 10 commandments, perfect righteousness. Natana wala? Wala, never, wala tana. Pero si Jesus naa. And that's why siya ni-fulfill sa balaod for all of us. Amen ba? Sana ito ang masabtan. Alright? That's why nahimot ang tama sa tubangan sa Ginoo. We made right with God today because of our faith in Jesus. And now that the way of faith has come to Jesus, we no longer need the law. Do you follow? Amen. Pero of course, sa translation na kung igamit sa NLT, muna pagkasulti. But of course, it doesn't mean nga mahimot ang lawless. Do you follow? Mahimot ang lawless. Ako na lang, many times, ako naman ang gisulti sa inyo ha. We no longer need the law. But pasabot, wala na ito gikinahanglan, especially sa atong kalawasan, pagay minag maayo, wala na nato gikinahanglan ang demands. Wala na nato gikinahanglan ang requirements of the law. Sa ganito, perfect obedience to the 10 commandments, perfect holiness, perfect righteousness na masking ni isa sa tuwa, wa gyud ta ana. Amen ba? Si Jesus ra. So in other words, we no longer need the law and its requirements and demands kay wa man gyud ta ato. Alright? Pero unsa may atong gikinahanglan when it comes atong kalawasan, ang atong pagtuo ra kay Jesus. Amen ba? Sana ato masabtan. Kay si Jesus mao man ang ni-fulfill sa balaod, kay si Jesus maoy perfect, si Jesus mo righteous, o si Jesus mo completely naka-obey sa law. Amen ba? And that's why ato lang gituon atong pagtuo kay Jesus. And today, because we are now in Him, in Christ, maunang nangaluwas ta. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Sana ato na masabtan. Dili tungod kay nagbuhat kag maayo, gisunod nato ang 10 commandments, kay wala lagi ta, dili ka kasunod, ana. Pero it doesn't mean nga mahimo tang lawless, kasabot na punta na, nga di na punta mo respeto og balaod. Of course, di na mo pasabot niya. Alright? For you are all children, verse 26, for you are all children of God through faith in Christ Jesus. Klaro? Nahimo ta mga anak sa Ginoo karon tungod sa tong pagtuo kay Jesus, dili tungod sa pagbuhat o pagtuman sa balaod ni Moises. Do you follow? And even sa atong works, but pinaagi ra gyud sa pagtuo kay Jesus ug siyang gibuhat complete work on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. And all who have been united with Christ in baptism, we have put on Christ like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentile. Ibig sabihin, wala na discrimination, wala na hintil ko, Jew ko, kamira ang gipili, kamo dili, kay mga hintil mo. No, wala na. Giusa ta diya kang Kristo. We are one in Christ. Amen ba? Ana ato ana masabtan tungod sa atong pagtuo. So kung ang mga Hudyo mutuo kay Kristo, kita mga hintil mutuo kay Kristo, we are one in Him. Amen ba? So sana ato ana masabtan. For you are all one in Christ Jesus. Wala ginunda, for you are all one tungod sa denomination, religion, but tungod lang yun kay Kristo. Nothing less, nothing more. Sana ito na masabtan. Now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Oh, kanusa?
Ingon ko kaganina, nganong naapil man ta sa saad sa Ginoo, pastor, kay Abraham, nga di man ta mga hintil, di man ta kaliwat ni Abraham. Mo ang tubag. Nganong nahimot ang children of Abraham? Because we belong to Christ Jesus. Kay si Jesus, kaliwat man na ni Abraham. Siya man ang seed. Balikan nato unya, taod-taod ang sinugdanan or lineage kaliwat ni Jesus unya. Pero klaro din nga, tungod sa itong pagtuo kay Jesus, nahimot ang mga children of Abraham. You are His ears. When you say ears, manununod or tagapagmana. Klaro yun na din ha. Manununod, tagapagmana. And God's promise, look at this. And God's promise to Abraham belongs to what? To you. Belongs to you. Na belong na po sa tuwa, even mga Gentile believers. If you look at the context, mga Gentiles may gisultihan ano ni Pablo. You follow? So even mga Gentile, tadita kaliwat ni Abraham, pero na mga saad sa Ginoo kay Abraham, na naadto o nabilong na sa tua o kinahimo na tang children of Abraham because of our faith in Jesus. Klaro yun na. Nasabtan? Importante kaayo ni. Alright? Nya katong saad, unsa man tong mga saad katong makita sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3 nga mga saad. So loud and clear nga even if we are not Jews by nature and by blood, but still we can claim all the promises of God to Abraham because we are His ears or manununod tagapagmana and children today by faith in Christ Jesus, whom si Kristo by genealogy came from the family or lineage of Abraham. Kalinya, kaliwat si Jesus kang Abraham. So ang kaliwat ni Abraham si Jesus, dili kita mga Gentile. Do you follow? And pero nahimot ang children, offspring of Abraham because we put our faith in Jesus. Nga kaliwat ni Abraham. Do you follow? Now, to prove that, let's look back at the previous verses or ang context sa Galatians sa atong ibasa ganina. Balik ta, 13 to 16. Alright? Now, sa King James Version, Christ hath redeemed, giluwas, girescue na ta, us from the curse of the law. Ganun na i-curse ang law, pastor? Because wala may tanan nga makasupak sa balaod kaniadto sa panahon ni Moses. Matinunglo gid sila. Nya matinunglo sila kay wa mo gyud nakatuman sa balaod. Even kita matinunglo ta kay di kita katuman sa balaod kay kana lang daan kana lang daan daw siyang not like kinsa mo wa nakapamakak diri tingog mga bakakon. Bitaw wala mas isa sa tuwa di ba? Kana pa lang daan mo nang matinunglo ta kay wa lagi makatuman sa tuwa. So curse of the law pero giluwas na ta ni Kristo. Amen. Giluwas na ta, being made. Ganun giluwas ta ba? Paano ta niya giluwas? Being made a curse for us. Siya mismo ang nagpatunglo. For it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Kaya nagpalansang man siya dito sa cross, that the blessing of Abraham might come to the Gentiles, might come to the... So katong ganinang gibasa nato by context ang ginamin mga hintil. Kita to ang simbahan. Amen ba? Amen. So sana to na masabtan. Alright? The blessing of Abraham katong sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3 nga blessing sa Ginoo sa yaha, declaration of blessing sa iya including sa iyang descendants or pamilya. Apil na tanito naabot sa to ang mga Gentiles maski hindi ta mga Hudyo, pinaagi kang Jesus Christ nga atong Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi karon. In other words, na-restored balik ang declaration of blessing from the very beginning during the time of creation because of Jesus and His finished work on the cross. Kay nga naman ang katong declaration of blessing sa unas panahon sa nila Adam and Eve na hinder man to tungod sa sala. Kaya nakasala man sila. Unya ang sala nila na inherit nato. Okay? Muna kung mag-study kag sala, Hamar Theology or Hamartology, the study of sin, Hamar sa Hebrew. Alright, na nahinder tong declaration of blessing tungod sa sala. Nahinder, nahadlangan, nagkaroon og blockage. Pero, na-restore na nabalik karon because of Jesus. Amen ba? Yung palo. So karon tungod kay nanata kay Kristo, continue sa tong declaration of blessing, ang blessing kanunay na magsunod nimo kay nga naman na-restore naman balik because of Jesus and because of your faith in Him. Amen ba? Sana atuan ang masabtan. Ingon ana kay importante nga ang usa ka tawo naalagi Jesus sa ilang kinabuhi. Na ay Jesus sa ilang kinabuhi. Alright? Dili kay na sila denomination, na sila relihiyon, kundi relasyon kay Jesus o si Jesus mismo nasa ilang kinabuhi. Alright? Sumpay, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
O very clear, not by works of the law as what the context are saying. O karon ang Holy Spirit nag-indwell na sa tuwa as believer in Christ. Makita na sa John chapter 14 verse 17. Kay kaniadto magod ang Holy Spirit. Ngano gisaad man ang Holy Spirit pud kang Abraham ug sa aton tanan? Kay ang Holy Spirit kaniadto after mahuman iyang task to empower kings, prophets, kaniadto mga judges kaniadto mo depart ng Holy Spirit sila, dili mo indwell sa ila. But today ang Holy Spirit naga-indwell sa matag believer diha kang Kristo. Amen ba? Nag-indwell, nagpuyo sa ilang kinasuluran. Di na mo depart, but then nagpuyo na yun mismo sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Kita na sa John chapter 14 verse 17 and some other verses. Verse 15, Brethren, I speak after the manner of men, though it be of man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulled. Kaning word na disannulled, no, makita na nato sa kanang balaod sa marriage. Pag yung kay i-annul, ipawalang bisa. Pero kaning mga saa daw sa Ginoo kang Abraham ug sa atong tanan diha kang Kristo, walay bisan kinsa nga mo unsa man magpawalang bisa niini. Amen ba? Walay bisan kinsa, walay pwede mo distort ani nga mga saad kay saad na ginat Ginoo kang Abraham ug sa atong tanan karon diha kang Kristo. Amen ba? Nga i-bless ta niya. Amen. Sana ato ana masabtan. Alright? Tungod kang Kristo Jesus. Okay, now verse 16, now to Abraham and his seed where the promise made. Kinsa man ang seed dia, he said not to seeds or daghan as of many, but as one, and to thy seed offspring which is Christ. So ang ginamin niya dia, gihimo na nga saad ang Abraham kay sayahang seed, sayahang kaliwat nga seed, singular. Gihimo ng saad. He said not to the seeds, daghan, but as one. Kinsa nang gisaaran nga seed diha nga singular? Si Jesus. And because we are now in Christ, that's why ang mga saad sa Ginoo kang Abraham para pod kanimo karon. Amen ba? Sana ato anang masabtan. So very clear that the foundation of God's promises is Jesus. And because we are now in and one with Him, we can also benefit and enjoy all the promises of God to Abraham as the seed, and promise to Jesus as the seed of Abraham, and most of all, the promised Holy Spirit nga karon nag-indwell na gyud sa tuwa. Amen ba? O kanang Holy Spirit, paminaw maayo, kanang Holy Spirit nga nag-indwell kanimo, mao nay source of our anointing and authority as God's children. Amen ba? Anointing and authority against, unsay sumpay diha, against the devil's works and schemes. Mga pamaagi sa kaaway, nakay authority, nakay anointing. Amen ba? Because the Holy Spirit is in you. Gamitan lang ang imuhang otoridad. Gamitan lang ang imong anointing. Amen ba? Gamito nato, kung kita nato nga ginasamok-samok tas kaaway atong review kon in the name of Jesus. Wala kay right nga mo samok-samok sa kinabuhi. In the name of Jesus, I have authority over you because I am now in Christ Jesus and I am indwelt by the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato na masabtan. Naa ka, na kay anointing, na kay authority, kay anak na kas Ginoo. Against the devil's schemes and all kinds of maladies and adversities, tanang klase sa mga pagsulay, problemas kinabuhi, even mga struggles sa atong kinabuhi, na kay authority and anointing because of Jesus and because of the Holy Spirit in you. Sana ato na masabtan. Alright? Now, nako'y gustong i-clarify ni ini kay importante kayo ni, happy na tamahuman, importante kayo ni, in terms of anointing and authority ba? So, namang yung uban nag-emphasize nga, sila ra daw ang anointed, sila ra po daw ang naay authority. Nya, the rest, murag ordinaryo na lang kayo. Grabing pag-emphasize ba? Naay uban mga religious leaders, mga spiritual leaders na muna ilang emphasis sa ilahang mga churches. Karon, madayan nato na ha? Karoon nato, even sa mga makadungog niini. Alright? Dili gyud na tinuod nga kanang ang mga spiritual leaders, ang mga nag-aatol diri sa tubangan, ang mga nagalidro sa tua, sila ray anointed, sila ray authority batok sa gahom sa kaaway, batok sa tanang maladies and adversities sa kinabuhi. Itaw pod, ikaw ug ako, kitang tanan nga nada kang Kristo, we have anointing and authority. Amen ba? Amen. Kitang tanan natay Holy Spirit. Amen. Sana ato ana masabtan. So di ta mo to anang sila ra kanang tanan nga motindog diri sa tubangan, tanan mo lead diri mga spiritual leaders, mga religious leaders, sila lang daw ang anointed, sila lang ang nay authority, sila lang ang murag close sa Ginoo, sila lang ang murag ginaistorya sa Ginoo, sila ray ang ilang pag-ampo ray ginapaminaw, mo nang kanunay tamuadto kanunay sa ila, magpalaban sa ila, murag ang dating, murag sila na si Kristo. Dio palo.
nga murag dili ta pwede mo ampo, di mo pwede mo ampo sa inyong balay lang. Wato gid mo diri kay magpaampo mo. No, 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 no. My friend, karon ako sa inyo nga, you have anointing and authority also because the Holy Spirit is living inside of you. Amen ba? Kanay nyo na masabtan. Palapakan natin ang Ginoo. Kanay nyo na masabtan. Don't be deprived sa kana nga kamatuoran. Sanay nyo na masabtan. Kay naman ko'y uban nga, ato kita dito. Dito kita kay magpaampo kita. Dito kita kay mas kuyaw to sila, kay paminawan to sila sa Ginoo. Dito kita, magpaampo ta kay pastor, kay lahi gid sa, kay kuan gid sa close kay sa Ginoo. Kay mo may ilang ginasulti permente. No. Lahi ta diri ha, karon na to. Amen ba? Di palo? Lahi ta diri. Kay usahay mo na hinungdan nganong daghang kay mga anak sa Ginoo gipang manipulate, gipang oppress. Kay abi nila katong mga sitindog sila katubangan mo ray anointed. No. No, my friend. Amen ba? Ikaw ug ako, diya kang Kristo. Kay na naman may Jesus. Amen? Na naman may Jesus. The Bible says the Holy Spirit is dwelling inside of you. And therefore, in Christ Jesus, because you are now in Christ and one with Jesus, you are anointed. You have the authority. Batok tanang maladis in adversities kinabuhi. Amen ba? Na, dili lang pastor. Sana nyo na masabtan. So, kung namo sa inyong mga panimalay, unya, namoy sakit o balatian, namoy mga problema, you can go directly to your Father. Amen ba? Sana nyo na masabtan. Ayaw kalimutan na makadiretso kas Ginoo. Kinala kay Jesus. You have 100% access to the throne of grace because of Jesus. Because you are now one with Jesus. Amen ba? 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world as church. Amen. Sana inyo na masabtan. Ayaw na ang pag-una-una ni mo nga, ato sa ako dito kay mas balaan to sa school. Ay, magpaampo sa ako dito kay pastor kay mas huli siya, mas paminahon siya sa Ginoo. No. Paminahon gyapon kas Ginoo kay anak kaniya. Amen ba? Dili naman si pastor ang anak sa Ginoo. Ikaw mampud. Dili naman si pastor ang nay Holy Spirit, ikaw pud. Amen ba? Dili lang kay ang si pastor mo paminawon sa Ginoo, ikaw pud kay anak kaniya na kay access to the throne of grace. Amen ba? Nganong naman mo dira sa atubangan pastor, naami diri kay gasa man ni. Gasa sa pagwali, sa pagtudlo, gasa sa pag-equip sa katawhan sa Ginoo. Na may mga gasa, di ba? Pastor, teacher, evangelist, prophets, di ba? Mga gasa na siya. Pero it doesn't mean murag labaw-labaw mi, anointed mi, ami authority kamo, ordinaryo ra mo. Kung sa mga pamilya daw, mga anak ra daw mo, mga papa daw sila. Di na tinuod. Amen ba? Sana inyo na nasabtan. Wala ka diri ana ha. Wata nagay pas bantayan nato na. Alright? Kung nagayon ana na ginita diri naga-lord over nato mga leaders, sultihin ninyo. Ako open ko ang sultihin kung naga-lord over na. Kay basi kung ako naging ginasulti nga adto gid musko kay ako ray paminawon sa Ginoo. Ako ray mangampo gyud. What I lie mo kon di mo paminawon sa Ginoo ako ra. Di na gyud tama gyud. Alright? Di na siya tama. Sana inyo na masabtan. Okay, in fact, sa 1 John chapter 2, verse 20, if I'm not mistaken, kitang tanan, we are anointed, we have authority because we have the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato na masabtan. Okay, anointed tang tanan. Ako na lang giklaro kay daghan ba kayo nagiunahan na karon ng grupo, daghan kayo. Kaya matingala ka, murag ginig ka nang ginatuboy nila kanunay ilang mga leader. Gina-elevate kanunay ba, mukulang na lang, murag siya na lang ibutang diyaw sa taas. Siya na lang isangit ba? Kaya ginatuboy. Si Jesus ra itong ginatuboy dari. Amen ba? Si Jesus ra. Wala lain. Si Jesus ra. Naraman mi dari. Kaya nag-represent naman mi kayo. Siyempre, gasa man eh. Ang pagpamastor, ang pagtudlo, gasa man na siya. So ako nang gigamit ang gasa na mo. Pero pareho tang tanan na i-relasyon sa Ginoo. Amen ba? Pareho tang tanan na i-access to the throne of grace. Amen ba? Pareho tang tanan mga anak sa Ginoo. Amen ba? Pareho tang tanan na ay Holy Spirit. Amen. Sana ito na masabtan. Alright? Sana nakasabot yung tanan. Now, before I close, therefore today as a family of believers, each of us, each of our members and children in our home in Christ, number 1, naagyod tay assurance of God's blessing. Amen ba? Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Apil na ang ato mga anak diha sa tanang aspeto sa nang kinabuhi because we are now in Christ Jesus. Klaro yun na, natay kasiguraduhan sa panalangin sa Ginoo. Sa pa, as a family of believers,
as one in Christ, one with Christ, natay assurance of God's grace or special favor sa Ginoo, special favor of wisdom, special favor of love, mercy, special favor of provision na kanunay sa ato ang pamilya. Amen ba? Kaya nga na, ang kanang grasya pagid sa Ginoo, abudansya o sufisyente, kanunay sakto o dili makulang. Amen ba? Yang resources lang dahil sa Ginoo, di yun na makulang. Hallelujah. Sa nato na masabtan. And lastly, number 3, natay assurance of God's yes and approval to all His promises nga ang mga sad sa Ginoo sukad pa sa una kang Abraham hangtod sa tuang time karon yes na sa tua tungod kay naa na ta diha kang Jesus. Amen ba? Sa nato na masabtan. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, klaro kay, very clear. The New King James Version, it says, for all the promises of God. Klaro ha? For all the promises of God kang Abraham, kung siyang katawhan kaniadto in the Old Testament, para po na sa tua are yes. Klaro kayo, are yes, and in Him, amen, to the glory of God through Him. Sa other translation, they are all yes to us because of Jesus. Amen ba? So ang tanan mga sad sa Ginoo, yes na para sa atong tanan karon because we are now in Christ Jesus. Sana ito na masabtan. In other words, all the promises and blessing of joy, kay saad pa po na sa Ginoo ng kalipay, Romans 14, makita na nga verses, kalipay, all the promise of blessing of peace, kalinaw, Philippians chapter 4 verse 7, nga musurpas, even sa ato ang kahibalo, musurpas sa saad po na sa Ginoo, na po na sa atong pamilya, amen ba? Naay joy, naay kalinaw sa atong pamilya, naay provision saad sa Ginoo, Philippians chapter 4 verse 19, and my God, ingon si Paul, and my God will supply, will provide all your needs according to the glorious riches in Christ. Ug ang good thing, ang provision sa Ginoo unlimited. Amen ba? Dili mahurot, palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Saad na sa Ginoo na, so di mahutdan atong pamilya ang provision. Amen ba? Di mahutdan. In fact, hantod karon, di ba? Oh, mga suko na nagita usahay nga di mahurot atong pagkaon sa atong balay. Pangauna na ninyo, hindi mo mangaon, di ba? Eh so tungod sa daghang supply sa Ginoo. Amen ba? Ingana ka bless atong pamilya because we are now in Christ Jesus. Sana ato na masabtan. Never ta napasmuhan, never na hutdan, never na kulban og kaldero atong lamesa. Amen ba? Consistent ang provision sa Ginoo, and His resources is limitless. Protection sa Ginoo sa Psalms 91:13-14 nga even yung mga angels yang ginapadala just to be with us. That's why hangtod karon buhi gyapon ta. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Salamat gyud sa Ginoo. Alright? Yang isa pa, appeal na ang assurance of eternal life. Klaro kayo dito, ingon si Jesus, no one can snatch you away from my hand and my Father's hand. And eternal life from the Greek word Ionia Zoe, which means a life that God has given and it is forever. So ang kaluwasan nga itong nadawat because we believe in Jesus forever. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Di na mawala sa imo ha. Pastor, masipya ta usahay. Di na mawala sa imo ha. Di na mawala sa imo ha. Kaya ang atong kapasaylohan, past, present, and future. Pero wak po ta niingon nga tungod kay naluwas ta, magsige na lang butag pasayok, pasipyat, o di po na mao ginabot pasabot sa Ginoo. Di ba, palo? Pero ang atong kasipyatan, gipasaylo na dito sa krus sa Kalbaryo. Mubita na gitawag og tetelestai, it is finished. Sana ato na masabtan. And that's why we believe on eternal life. Pag may kag-eternal, forever, gina siya unending. Amen ba? Sana ato na masabtan. Maski natin mga pagsulay, natin mga struggles sa atong kinabuhi, ang imong kalawasan forever na. Amen ba? Sana ato na masabtan. Even usay suwayan, tas kaaway, yung muhunghong sa atong kaaway, ngunit sa pagmasipyat, tama naman ang kaaway usay. Oh, masipyat na pud ka. Oh, naka-absent na pud kag simba. Oh, wala pud ka nakaampo rong adlaw. Oh, wala pud ka nakakuha, nasuko na pud ka sa mga anak. Wala, di na ka maluwas, may impyerno na ka. Ina na ng devil, no. Di ba? Stop. Nasipyat lang ko. Pero ang sad sa Ginoo, klaro, forever yang ang akong kaluwasan nga nadawat. Amen ba? Amen.
ang nagsaad sa tuwa, dili bakakon si Jesus mismo. You receive eternal life, and no one can snatch you away from me and away from my hand, from my Father's hands. Klaro yun na, kung ang nagsaad, ang nagsulti, yan ang gitapos ito sa krus sa Kalbaryo. Alright, finish na. Munang, ang devil ayaw tuguting, ay manipulate ka, tamakan ka, i-oppress ka, simply because nasipyat lang ta. Sana ito ang masabtan. Kay diri sa kalibutan na magay tendency masipyat ta kay wa pa man ta nag-glorified atong lawas. Amen? You follow? Ana ato nang nasabtan. Alright? So kining tanan paminog maayo before I close. Alright? Ingani ka importante kining tanan nga mga saad para ni sa atong tanan karon para sa atong pamilya. So ingana ka importante again usbuna ko challenge para sa tuwa. Ingon anak kay importante nga ato yung sangyawan ang atong mga anak. Kung wa pay atong mga anak, wa pa nato na sangyawan, wa pay Jesus, ato gid silang sangyawan. Amen ba? Alright, pasabton jud nga ikaw na kutuo jud dapat ka kay Jesus. Sana ato anang masabtan. Alright? Kay kan ano man kani nga mga saad para lang ni sa tanan nga naa kay Kristo. Exclusive lang ni sa tanan nga naa kay Kristo. Sana ato anang nasabtan. Gikan ni nga mga panalangin o mga saad sa atong gracious na Ginoo okay, na para ni sa tanan nga anaa kay Kristo. That's how blessed and favored you are, we are, and our family in Christ Jesus. Kanang kusog nga palakpag para sa iya. Hallelujah. Sana ito na masabtan. Therefore, let's walk these truths and live with victory in Christ Jesus. I request everyone to please rise. Mag-ampo ta. Dapat tayo mga 8 minutes bago ta mag-end sa tuang oras. Yes, ay muhang tindugan karon my friend. I know nga naay gisulti ang Ginoo sa aton sa tagsa ka kinabuhi. I know nga iyang iyatang gi-remind. Ingana ka-bless my friend. That's how blessed you are. That's how bless your family in Christ Jesus. Hallelujah. Father God in heaven, O God Almighty, salamat yun mi Lord kay kung makaampo man mi, makahatag mi, makatabang mi sa ubang tao, even Lord God, makasimba mi, makaserve mi kanimo faithfully Lord God, dili sa aming church. Tungod na, Lord God, kay imo namin gi-bless daan. Because we are already blessed. And Lord, because we are already blessed by you in Christ Jesus, we love to labor. We love to labor for you, knowing that you already bless us. And we are now standing at the blessing ground of grace, your special favor in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your words. Tuguti Lord na amo na may kinabuhi. Tuguti Lord nga magkinabuhi nga naay victory because we are always in the winning side because of Jesus in us. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Bless Lord ang imong katawhan na nag-represent sa the Shepherd's Heart Family Church, including all the members Lord God sa including all the members Lord God sa among pamilya o sa tanan nga pamilya nga makadungog niini nga makakita niini nga video Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kaya nani kay importante ang kinabuhi nga magkaroon Jesus sa kinabuhi tungod kay kaning tanan nga mga saad alang lang ni sa tanan nga naa diha kang Kristo na Jesus sa kinabuhi. Ilang i-recognize as their Lord and personal Savior sa kinabuhi. Thank you Lord once again. Kaya mo pag-ampo, ipasalamatan ka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's people will say Amen. Okay, amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah.